Hi guys! For today's ganap nga ay sasamahan nyo kami sa isang buong araw sa bukid. Isang araw na puno ng tulong, kulitan, ulat at syempre konting drama din. Maaga kaming pumunta sa bukid ngayong araw para dalhin ng merienda ni na mama at papa at ng kanilang mga kasamahan. Yes po, opo, masipag at masunurin po ako. Iba talaga ang pakiramdam kapag nasa bukid, presko ang hangin, tahimik at ramdam mo yung simpleng buhay. Dahil maaga pa naman, hindi muna kami dumiretso sa paghinga. Tinulungan ko muna si mama sa paggabot ng mga itatanim ni na papa. Kung sa Tagalog paggagabot, sa Ilocano naman ay sika, tawag. Ayan, may natutunan na naman tayo for today's ganap. Nakakapagod, masaya pa rin kasi alam kong natutulungan ko ang ating mga pamilya. Kami na lang din kinamamang nagtutulungan dahil wala nga kaming pampasahod. Shoot, ako lang pa nga yung bayad ng 1 kilong palay na 13 sa pambili ng asukal. Sobrang dami nga ng gastusin sa pagtatanim pero di man lang maitaas ang presyo ng palay. Kaya naman sa pagsasaka ay talagang parang sugal. Minsan panalo, pero madalas talo. Aray ko! Habang busy nga kami sa paggagabot ay may sariling igsa na ang kapatid ko. Bigla na lang siyang nagsasayaw-sayaw sa gitna ng bukid. Walang music, walang dahilan, talent reveal agad. Sa gitna ng taniman ay feeling niya ata na sa non-time show siya. Ang lupa ginawa niyang dance floor, ang tanim naging audience. Kung may talent scout lang sa bukid, baka nukuha na siya. Ganito talaga sa probinsya, kahit walang wifi, may signal pa rin ang saya. Kahit walang speakers, may sariling tugtog ang imahinasyon. At kahit nagtatrabaho ang mga matatanda, ang mga bata, game pa rin sa entertainment. Habang kami ay napapagod sa paggagabot at pagtatanim, siya naman ginawang entablado ang bukid. Sa probinsya, hindi na kailangan ng stage lights o malaking space. Kahit gitna ng taniman, pwedeng-pwede na. Ganito rin talaga ang pagsasaka. Hindi lang ito tungkol sa pag-aani at pagtatanim, kundi tungkol sa pamilya, pagtutulungan at mga simpleng sandali na hindi mo namamalayan pero siya palang pinakamasayang alaala. Sa bawat hakbang sa putik, sa bawat pawis, may kasamang kwento at tawanan. At habang patuloy siyang sumasayaw, kami naman napapangiti na lang. Dahil sa probinsya, kahit simpleng araw, nagiging masaya kapag magkakasama. Así que trépate, actívate, así cálate, que te quiero ver, te vas a recoger, está con mi mujer, está con mi mujer, está con mi mujer, esta noche la pasamos bien, conmigo no te quieren ver, dime qué es lo que quieras. Sabi ko tama na pero masabi mo sa akin umilit ka pa ng isa. O kung gano'n, iinom mo na ngayon. Anong bakit ko dyan sa boyfriend mo? Ako ang gusto mo. Pinagiling yung babae pababa, pababa ng pababa ng pababa. And she know the how to doggy malala. Hanggang kama ganun din yung ginawa. Puro kami maangas pag Diyan nga ay kinuha ka na yung cellphone ko dahil palobat na ito. Kanina nga'y maliwanag at masaya. Ngayon, parang nag-iisip na ang langit kung iiyak ba siya o hindi. Kikita nyo naman, medyo makulimlim na. Para bang may dinadamdam ang ulap. Ayan na guys, dito na pumasok ang unang plot twist. Nilalamig na yung kapatid ko. Take note ha, naka-crop top at short lang siya. Tapos mahangin pa talaga. Fashion over function ang peg. Pero ang ending, ginaw. Dahil hindi na talaga kaya, napagdesisyonan na naming umuwi muna. At syempre, may bonus scene. Nagpabuhat na siya kay Papa. From independent child to baby mood. Real quick, kawawa naman, nanginginig na talaga. Pero aminado kami, medyo nakakatawa rin kasi parang eksena sa teleserye. O lesson learned, sa bukid hindi sapat ang outfit check, dapat may jacket check din. At ayan, naglakad na rin kami papunta sa kung saan pinark ni Papa yung motor. Ayan guys, quick face reveal muna tayo. Ito talaga kapag bukid life, walang filter, walang arte. Kung pawis ka, pawis ka. Kung haggard ka,
haggard ka at kung mukha ka ng napapagod, edi welcome to reality. Nagmotor na nga kami ng kapatid ko papunta sa bahay. Quick uwi lang kasi may naglalamig at may nagre-reklamo. 2,000 years later.